O ako'y naintriga. Kasi nga, bagamat tingin ko talagang fake news yung nangyari na merong nag-post sa internet na kung ano yung karamdaman ni Marcos Jr. na yung kanyang totoo naman na yung diverculitis niya, pero sinabi doon na may kinakailangan opera at dahil na kinakailangan opera nga yan, nagkaroon ng mga impormasyon na talagang may banta sa buhay yan, no? At dahil nga dyan, marami naman nabuhayan ng pag-asa na baka magkaroon na nga ng tunay na pagbabago sa Pilipinas, no? Pero syempre, mukha lang naman, hindi pa tayo sigurado. Mukha namang wala ratang basihan yung ating bagong pag-asa kasi biglang sumipot muli sa Malacanang si Marcos Jr. Bagamat hindi pa natin alam kung ito ay kasaysayan na nauulit lamang o katotohanan. Anong sinasabi ko dyan? Ano ibig sabihin ko? Alam nyo, bago mapasipa at sinuka ng Pilipino, si Marcos Sr., yung diktador na ama ni Marcos Jr., yung bangag na kleptomania, siya rin ay nagkaroon ng napakaseryosong karamdaman. Para sa mga kabataan na hindi na nakakaalam nito, ang karamdaman niya noon ay lupus at ito ay life-threatening. Tapos dahil nga sa lupus, nagkaroon siya ng kidney failure at dahil sa kidney failure, nagkaroon din siya ng komplikasyon na sakit sa puso. Now, itinago yan ni Marcos Jr. sa taong bayan. Bakit? Unang-una, para nga hindi mawala ng tiwala sa kanya mga Amerikano, yung numero uno niyang backers. No? Alam naman natin na kaya talagang nanatili si Marcos Sr. sa pwesto ng 20 taon ay dahil sa walang kupas na suporta ng mga Amerikano sa kanya until lumabot sa punto na talagang alam ng mga Amerikano, baka pati ang Pilipino ay magalit sa Amerika kung patuloy nilang susuportahan itong si Marcos Sr. Kaya nga, kinidnap na nila papunta ng Hawaii at dahil kaya ako naman sinabing kinidnap, hindi dahil sa sinabi ni Marcos, pero ang buong akala ata ng pamilya Marcos, dadalhin lang sila sa Ilocos Norte ng mga panahon na yon, pero sila ay dinala sa Hawaii. Kaya nga itong si Marcos Jr. parang gumaganti sa kasaysayan, kinidnap din si Tatay Digong at pinadala naman sa dahig. Pero bago talaga sila nasipa sa pwesto, matindi ang karamdaman ni Marcos Sr. Pero alam niyo ba, bilang isang kabataan ng mga panahon na yon, hindi namin alam kung anong tunay na kalusugan ni Marcos Sr. kasi nga itinatago nila. Pero kapansin-pansin naman sa itsura niya kapag siya ay paminsan-minsan na umaapir sa telebisyon na medyo maga ang kanyang mukha. At dahil dyan, marami nga nagdududa na baka merong kidney disease dahil nga ang mga kidney patients na nag-undergo ng dialysis namamaga ang mukha at saka nangingitim. So maraming espekulasyon pero hindi kinukumpirma at pinasisinungalingan pa nga ng Malacanang. Paano nila naitago itong karamdaman ni Marcos Sr.? Well, unang-una, ginawa nilang hospital ang Malacanang. Lahat ng mga equipment na kinakailangan ni Marcos para sa lupus, para sa heart at para sa kidney, dinala nila sa Malacanang. Meron talaga silang parte ng Malacanang Palace kung saan nakatira ang mga Marcoses ng ginawang hospital. At siguro, ipinasok nila lahat ng kinakailangang equipment galing sa heart center, galing sa kidney center, at sa iba't iba pang mga hospital. So, hindi nila dinala si Marcos Sr. sa hospital, dinala nila ang hospital sa Malacanang. Pangalawa, alam niyo ba na para hindi mag-leak out ang tunay na kalusugan ni Marcos Sr., sila'y nagdala pa ng mga dayuhang mga doktor. Kasi kapag namang dayuhang doktor, hindi magkakalat na katotohanan. Walang panggagalingan ng katotohanan tungkol sa estado ng kalusugan ni Marcos Sr. Kaya nagdala sila ng sariling doktor. Sa dami naman kasi ng nakaw ng mga Marcoses, kahit magkano pa ang singilin ng mga doktor na dayuhan, nababayaran. Pangatlo, noong mga panahon na yon, wala naman talagang kalayaan ng malayang pamamahayag. So, kontrolado lahat ng impormasyon na nai-release sa publiko. At dahil dyan, naitago nga nila yung kalusugan ni Marcos. Now, bukod pa doon sa ang katotohanan tungkol sa kalusugan ni Marcos ay baka magresulta sa kawalan ng kumpiyansa sa kanya ng mga Amerikano, syempre, takot din ang mga Marcoses ng mga panahon na yon na kapag nalaman ng mga Pilipino na talagang malubha na ang kalusugan ni Marcos,
hindi na sila matatakot na mag-alsa at magrevolusyon laban kay Marcos dahil alam nila wala nang lakas at hindi na talaga tatagal itong Marcos Jr. So importante sa kanila na pasinungalingan yung kanyang karamdaman nang sa ganon, patuloy ang kumpiyansa ng Amerika, patuloy na matatakot ang mga Pilipino, ang tao kay Marcos at hindi sila mag-iisip na patalsigin nga si Marcos. So sila po'y naging matagumpay. Nagdududa ang taong bayan pero dahil ang ospital ay nasa loob ng Malacanang, binibihisan nila si Marcos kapag may mga pagkakataon para ipakita sa taong bayan na kunwari nagtatrabaho pa si Marcos. Totoo po, maski meron siyang kidney disease noon at prone to infection, nagkakaroon talaga siya ng mga functions na fully televised para lang patutuhanan na malakas pa si Marcos at hindi nakalatay na sa ospital. So naniwala naman ng maraming tao kasi nga hindi naman nagpupunta sa ospital. Hindi gaya ng nababalita ngayon kay Marcos Jr. na nagpupunta ng ospital. Pangalawa, nakikita ng regular sa telebisyon. At alam niyo ba, may chismis pa na kaya naman regular nakikita si Marcos ng mga panahon na yun, meron daw double si Marcos na ginagamit. At ang ginagawa ay talagang kinukunan lang yung double at hindi naman pinagsasalita. Kasi pag pinagsalita yun, mapapansin na iba talaga ang pamamaraan ng pagsasalita at malalaman na hindi si Marcos talaga yun. Ngayon, bakit ko binalik itong kasaysayan nito kung paano pinasinungalingan ng Marcos Sr., ang diktador na ama ni Bangag, ang kanyang kalusugan? Well, una-una, yung motibo nga. Manatili ang kumpiyansa ng Amerika, manatili ang takot ng taong bayan, at para sabihin na walang dahilan para palitan si Marcos Sr. Punta naman tayo ngayon kay Marcos Jr. Ang pagkakaiba, nung una, sinabi nila na nagpunta lang for medical observation itong si Marcos. Walang pag-amin na siya nagpunta sa ospital. Makikita nyo na yung unang tangka nila ay gayahin yung ginawa ng ama niya na hindi pupunta sa ospital. Kasi pagpunta sa ospital ay talagang kumpirmasyon na merong sakit talaga si Marcos Jr. Ang tingin ko, ang plano talaga nila ay wag magpunta sa ospital at ilipat ang ospital sa Malacanang mismo. Pero ang sa tingin ko, wala silang sapat na panahon para maglipat ng lahat ng equipment na kinakailangan ni Marcos Jr. Wag po kayong magugulat kung pati instant operating room ay talagang ililipat nila sa Malacanang. Ganyan po ang ginawa nila kay Marcos Sr. Yung kinakailangan ng kidney transplant ni Marcos Jr., hindi po siya nagpunta ng ospital. At pati ang Bangag, ang Marcos Jr. na nag-donate ng kidney, ang balita, dyan po sa Malacanang ginawa yan. So kayang-kaya nila bumuo ng isang operating room sa loob mismo ng Malacanang. Pero nung nagkaroon ng emergency medical condition siguro si Marcos Jr., wala pa silang pagkakataon na ayusin ang ospital sa Malacanang. Ay nako, hindi ako magtataka kung ngayon as we speak, gumagawa na sila ng operating room, ng dialysis center, at kung ano-ano pang kinakailangan ni Marcos Jr. kapag siya ay natuluyang magkasakit. No? Dito nga sa kanyang diverculitis na magre-resulta sa malawakang infection at magiging banta dun sa katunayan na iisa lang ang kidney niya at dapat maiwasan talaga ang infeksyon na mangyayari kapag hindi lumabas ang dumi sa katawan ni Marcos Jr. So sa tingin ko, dahil hindi paggawa ang hospital sa Malacanang, nagpunta muna sila sa St. Luke's at pinasinungalingan na lang na seryoso ang kanyang kalusugan at pinalalabas lamang na for medical observation lamang. Pero meron po talagang tangka na gayahin ang ginawa ni Marcos Jr. At sa tingin ko, while we speak, walang kaduda-duda, gumagawa na sila ng ospital kasama ang operating room dyan sa loob ng Malacanang para paghandaan yung darating na panahon na baka kakailanganin na nga ni Marcos Jr. na operasyon. Pag siya po'y nag-operasyon, hindi po yan mag-aanunsyo. Kasi alam nila na kapag nag-operasyon, delikado yung kanyang diverculitis. Yan po yung sinasabi ng mga medical literature na kapag nakailangan ng operasyon, ibig sabihin, nag-spread ng infeksyon sa kanyang colon at baka sa ibang parte ng katawan. Kaya itatago nila yan at kung kinakailangan ng surgery, baka gawin nila yan sa Malacanang.
Ano pa ang kaparehong nangyayari sa panahon ng kanyang tatay? Wala pong malayang um, um, media nung panahon ni Marcos. Kaya kontrolado ang labas ng impormasyon. Well, ngayon po, meron man tayong malayang media. Ang problema, centralized naman po ang release ng impormasyon kay Auntie Claire, at si Auntie Claire wala naman pong sinasabing marami tungkol sa kanyang medical condition. Hanggang wala pong pumunta sa korte at humingi ng totoong medical bulletin sa mga doktor ng presidente, hindi natin malalaman ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. So parang kapareho din ang ginagawa ngayon ng administrasyon ng anak sa kanyang ama na linilibitahan ang impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Bagamat meron tayong malayang pamamahayag. No? Aanhin mo naman ang malayang pamamahayag. Kung ang pinag-uusapan ay kalusugan, ang kalusugan naman po talaga, yan po ay privileged communication, absolutely confidential, except that pagdating sa presidente, sinasabi talaga ng saligang batas na kinakailangan pag malubha ang kalusugan, dapat magbigay ng ulat sa taong bayan. Pero dahil nga pareho din ang motibasyon ni Marcos Jr. para pagtakban ng kanyang kalusugan at ano itong kanyang mga motibasyon para hindi mawala ang kumpiyansa ng Estados Unidos sa kanya na patuloy siyang suportahan bagamat siya'y sinusuko na ng taong bayan. Pangalawa, para hindi isipin ng taong bayan na po pwede nang magrevolusyon, mag-people power laban sa kanya dahil siya ay mahina ng pagkakatawan. No? At siyempre, para bigyan ng kasinungalingan na normal pa rin ang patawad sa gobyerno, ang palakad sa gobyerno, bagamat alam naman natin na maski normal ang palakad ng gobyerno, wala namang solusyon na binibigay itong Marcos Jr. sa ating mga problema ng kagutuman, sa korupsyon at iba pang mga hinaharap nating mga suliranin. No? So, ano mga kapareho? Kapareho ang mag-ama na may sakit. Kapareho ang may mag-ama na itinatago ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan sa taong bayan. Pareho ang motivasyon nila para hindi mawala ang kumpiyansa ng Amerika sa kanila, para ang Pilipino ay hindi mag-isip na panahon na mag-alsa at paalisin sila sa pwesto, at para iparating ang kasinungalingan na normal ang patakbo sa gobyerno. Ang mga pamamaraan, well, bagamat mas maraming kalayaan ngayon ng mga mamamahayag, limitado naman ang pag-release ng impormasyon. Alam niyo ba, yung mga provision sa saligang batas nga na ang kalusugan ng presidente pag malubha ay dapat isa publiko, dahil nga yan sa ginawang ng Marcos Sr. na isinikreto ang kanyang malubhang kalagayan. Kasi siyempre, pag malubhang kalagayan, alam natin, magkakaroon na ng change in presidency. At pagkaroon ng change in presidency at ayaw umalis ang presidente, yan ang iniiwasan nila. Now, ang hindi ko lang alam ngayon, kung talagang gagamit din sila ng double ni Marcos Jr. para palabasin na normal pa rin ang patakaran. Pero makikita nyo na tinatangkanan nilang gagamitin yan. Bakit? Well, nasiwalat na po na para pasinungalingan yung malubhang kalusugan ni Marcos Jr., nagpapalabas sila ng mga videos na nakikipag-beating si Marcos. Pero lumalabas naman ang katotohanan na ilan sa mga videos na kailan lang nila lumabas ay nangyari na nung nakaraan, gaya ng farewell visit ng US Ambassador. Linabas nila yung farewell visit parang 4 o 5 araw na matapos yung actual visit. Para lang pasinungalingan yung kumakalat at chismis na sunod-sunod na ang pagkatsila ng activities ni Marcos Jr. So pareho din ang ginagawa nila ngayon na pinalalabas na normal pa rin ang kalusugan para hindi mag-isip ang taong bayan na wow, yung mga yung mga nananahimik dati na talagang sawan-sawa na at pikom na at punong-puno na sa mga kabalbalan ni Marcos, wag isipin na mahihirapan sila na mag-people power laban sa kanya.